Saan napunta ang 13th floor? Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakasikat na misteryo sa mga gusali. Saan nga ba napunta ang ika-13 floor? May kumain ba rito? Inagaw ba ng multo? O nag-file lang ng leave? Tumutok? Dito! Sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Miguel Soriano. Salamat sa suggestion mo. Kapag sumakay ka ng elevator sa isang hotel o matataas na building, mapapansin mong minsan ang mga pindutan ay ganito. 10, 11, 12, tapos biglang 14! Parang nanonood ka ng teleserye na may nawawalang episode. Ang tanong ng marami, Professor, may nag-delete ba ng 13th floor? Aba, hindi! Hindi naman ito parang picture sa cellphone na naaksidenteng mabura. Ang totoo, sa karamihan ng mga gusali na walang nakalagay na 13th floor, nandyan pa rin ang palapag na iyon. Hindi lang siya tinatawag na 13. Kung baga sa pamilya, may anak na ang pangalan ay Junjun. Pero sa birth certificate pala ay Juan Carlos Emanuel de los Santos III. Ibig sabihin, ang floor na nasa pagitan ng ika-12 at ika-14 na palapag ay talagang umiiral. Ang label lang ang binago. Minsan tinatawag itong 14. Minsan naman ay 12A, 12B, M floor, o sky floor para lang hindi makita ang numerong 13. Pero bakit nga ba iniiwasan ang numerong ito? Diyan papasok ang isang lumang paniniwala na tinatawag na superstition. Maraming tao, lalo na sa Europe at North America, ang naniniwalang malas ang numero 3. Sinasabing ang paniniwalang ito ay nagsimula pa noong sinaunang panahon at lumakas pa dahil sa iba't ibang kwento at tradisyon. Halimbawa, may nagsasabing sa Last Supper ay 13 ang nasa hapag at ang ika-13 na dumating ay si Judas na nagtaksil. Mayroon ding alamat sa Norse mythology kung saan ang ika-13 na bisita ay nagdala ng kaguluhan. Totoo man o hindi ang koneksyon ng mga kwentong ito, naging bahagi sila ng paniniwala ng maraming tao. At dahil maraming tao ang naniniwala rito, pati mga negosyo ay nakisabay. Isipin mo, kung bibili ka ng kondominium at may pagpipilian kang tumira sa floor 12 o floor 13, tapos natatakot ka sa malas, alin ang pipiliin mo? Siyempre, ang hindi ka kakabahan gabi-gabi habang naririnig mong umaandar ang aircon. Aba, teka lang. Kung ang dating floor 13 ay tinawag lang na floor 14, nasa dating lugar pa rin yon. Parang pinalitan mo lang ang pangalan ng ulam. Kahit tawagin mong chicken surprise, kung ampalaya pa rin ang laman, ampalaya pa rin iyon. May mga taong natatawa rito dahil para raw itong pagtatago sa katotohanan gamit ang bagong sticker. Pero sa psychology, mahalaga ang pakiramdam ng tao. Kung mas panatag ang mga tao kapag walang numerong 13, mas magiging positibo ang karanasan nila sa gusali. Mayroon pang ang tawag sa sobrang takot sa numerong 13. Humanda kayo dahil mahaba ito. Triskaidekaphobia! Oo, parang spell sa fantasy movie. Kapag sinabi mo
ng mabilis ng 3 beses. Baka ikaw pa ang malito. Ang ibig sabihin lang nito ay matinding takot sa numerong 13. May ilang tao na umiiwas sa room 13, seat 13, flight 13, o kahit petsang Friday the 13th. Hindi lahat ay naniniwala rito, pero sapat ang dami ng naniniwala para makaapekto sa disenyo ng ilang gusali. Hindi lang buildings ang gumagawa nito. May ilang hotel na walang room 13. May mga airline na walang row 13. At may ilang ospital na nilalaktawan din ang numerong ito. Hindi dahil may kakaibang nilalang na nagre-request, kundi dahil gusto nilang maging komportable ang kanilang mga bisita at kliyente. Ngayon, isipin naman natin ang kabaligtaran. Sa ilang bansa sa Asia, ang numerong 4 naman ang iniiwasan dahil ang tunog nito ay kahawig ng salitang kamatayan sa ilang wika. Kaya sa ibang gusali, minsan wala ring floor 4. Ibig sabihin, depende talaga ito sa kultura. Kung saan ka lumaki, doon nakabase ang mga numerong itinuturing na masuwerte o malas. Kaya sa susunod na sasakay ka ng elevator at mapansing 12, tapos 14 na agad, mapapangiti ka na lang at masasabi, "Aha! Hindi nawawala ang ika-13 floor. Nagtago lang siya sa bagong pangalan." Ang 13th floor ay hindi talaga nawawala sa karamihan ng mga gusali. Madalas, binabago lamang ang pangalan o numero nito dahil sa mga lumang paniniwala tungkol sa malas na numero 13. Isa itong halimbawa kung paano naapektuhan ng kultura, tradisyon at psychology ang disenyo ng mga gusali at maging ang mga desisyon sa negosyo. Kaya tandaan, hindi lahat ng hindi mo nakikita ay nawawala na. Minsan, nakatayo lang ito sa harap mo, pero ibang pangalan ang suot. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, manatiling mausisa, laging matuto. At tandaan, ang tunay na kaalaman ay hindi nilalaktawan kahit pa ang 13th floor.